Na-excite akong kainin. Pero bago tayo magtikiman ng pagkain, may challenge pa ako kay Kuya Dudu. Ayun ang sinasabi ko. Ipasok ang ating mystery ingredient! Tantaran! Kaya pala walang pinaprepare na lulutuin ko. Kung ano yung dish na ipapartner mo dun sa seafood kare-kare, kailangan magamit mo tong mystery ingredient. Ang ating mystery ingredient ay... Ay, ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Bahaw! Ayan. Kanin? Oh, yeah. Siguro, para yung bagoong natin ay mas magamit pa natin. Okay. Gagawin na lang natin siyang bagoong fried rice. Usually, partner naman talaga ng kare-kare ay bagoong. Bagoong. Imbis na nasa gilid lang yung bagoong natin, gagawin mong bagoong fried rice. Kaya yung ginawa ni Boss Jack kanina, ginawa niya kanina sa kare-kare, pinalasa niya na yung sabaw. Oo. Ang sangkap para sa bagoong fried rice ni Kuya Dudut, mantika, bawang, sibuyas, bagoong, bahaw o kaning lamig at itlog. Totoo bang mas masarap ang bahaw kaysa bagong kanin sa fried rice? Para sa akin personal, yung bahaw kasi, sobrang dali i-manage pagdating sa pagpa-fried rice. Dahil? Makikita mo kasi na mabilis na siya mabuhaghag, bawasan na kasi ng moisture Pero pag yung bagong-bago, sobrang dami pang moisture nun. Parang malalabsak siya sa pagpa-fried rice. Ako everyday talaga fried rice. Everyday talaga. Talaga? Ngayon, gisa ko lang to, yung ating bawang sibuyas. Bawang sibuyas, medyo kailangan natin siya ng medyo tostado yung bawang kasi nagkakaroon siya ng identity dun sa kanin. Parang pag di mo kasi siya tinusta, parang matitikman mo lang siya pag nakagat mo na. Tapos, bagoong tayo, pero huwag din natin lahatin. Okay. Maalat na kasi yan. Maalat yan. Bango! Simula na rin tayo. Malinis kamay ko guys, huwag kayo mag-alala. Tinansya nyo lang sa dami ng bagoong kasi nga ang ating bagoong ay medyo maalat. Itatansya nyo na lang sa dami ng bahaw. Tama. Sa akin lang yan, bro. Sa'yo lang po? Oo. Ayaw mong busin yan? Hindi iwasan mo ba ang kanin? Bawas yan. Talaga? Hindi naman totally wala. Kasi kailangan mo pa rin yan pang fuel mo sa pagbubuhat Yung 100 grams. Oh my gosh, Pinag-halusinate nagawa mo na ba na yun sa buhay mo? Nagawa ko siya. Ano? Effect? Hindi, 2 days lang. 2 days lang? Saglit lang. Dinaya mo na din. Dinaya ko na din. Pag nilatagan mo ako ng adobo, tapos 100 grams lang yung rice, Lungkot? patayin mo na lang ako. Oh, nakaka-depress, Kaway diba? na lang tayo. Pag ako ganun, hindi na ako nakakausap. Kaya pag may mga gagawin kang pelikula or di kaya serye na kailangan tuyong-tuyo yung katawan mo, basag na basag. Medyo mainit ulo, di ba? Pag gutom. Bakit ako parang kahit hindi nagda-diet, mainit yung ulo? Ay! Paul, huwag mo kasi anuhin, Paul. Para saan to itlog, chef? Ilalagay natin siya dito, lulutuin natin siya dito. Set aside natin to ng onte. Yun o, yung mga natutusta na yun, dumidikit. Yan, yung masarap. Yun, the best yan. Ayun, masasarap. Kaya pagka magpa-fried rice ka, hayaan mo lang siyang dumikit sa ilalim. Tapos, luto tayo ng egg. Ayan lang natin mag-set yung egg. Hindi ko nalalagyan ng asin. Hayaan na natin bagoong ka na. Bagoong, oo. Sinabi sa akin dati ng lola ko, naaalala ko, dapat pag nagsasangag ka at makuha mo yung texture nung may mga sunog-sunog sa ilalim na sangag. At tas kakad ka rin, huwag dapat ginagalaw. Galing ni lola mo. Totoo yun. Sobra. Tama yun. She knows her fried rice. Ganyan, lapag na natin yan sa kanin. Yun, oh. Oo, diretso na. Grabe. Luto na ang ating bagong fried rice. Wow! Wala, parang nagmahal. Nagmukha siyang mahal. Parang nagmahal. Naging parang pang-restaurant.